Hello guys, meron tayo ngayon na gagawin na printer. Ito Epson L1455. So ito malaking klaseng printer to. Ito nakakapag-print to ng A3 o yung ginagamit nila sa plano sa mga engineer. Ito converted na rin siya dito sa gilid. So, refillable na dito. So, ngayon, yung problem niya, pag sinindi natin, meron siyang nag-i-indicate na problem. Hintayin natin siya na sasabihin niya, meron siyang paper jam. Pero, upon checking naman, wala naman siyang paper jam eh. Ito, bali yung problem niya. Dali, medyo i-focus natin ng konti. Ito siya. Sabi niya, paper jam, remove the jam paper and press ito daw, i-press daw natin ito. So, pag pin-press natin ito, wala naman din nangyayari. So, naka-indicate yung status niya. Ito yung ilaw. So, may problem siya. Ito guys, kung titignan natin dito, binuksan natin siya. Tapos, dito niya, dito sa likod, ayun. So dito wala naman siyang paper eh, oh. Wala naman nagja-jam sa kanya kung nakikita natin. So, ngayon guys, gagawin natin, ayun no, error pa rin siya. Gagawin natin, di-disassemble natin siya. Pakikita ko sa inyo kung paano dinidisassemble ito. Medyo malaki siyang klaseng printer at medyo maraming gagawin. Kaya, tutukan nyo lang na maigi guys. Sana meron kayong matutunan. So, ito, pinatay na natin siya. Ngayon, yung dito, meron tayong tatanggalin na screw rito. Ito, dito. Tapos dito siya. Meron din dito. Ito guys. Tapos dito meron siyang screw red. Tapos dito rin meron din siya. Tapos dito rin. Okay. Tapos guys, pag natanggal nyo na, ipupul nyo lang to sa likod. Yan. Madali lang tanggalin, di ba? Tapos yan guys. Ito, pag na-pull na natin to, ito lang ganito. Yun. So, gagawin nyo lang, meron siyang ano rito. So, tatanggalin yung flex niya. Ayun. Tapos ito rin, may wire siya rito. Hilahin nyo lang. Tapos ito meron siya rito na screw. So may wire siya. Connected to. So tatanggalin nyo lang muna. Ayun. So tapos ito itatabi muna natin.
Ah. So ngayon guys, dito na tayo sa gilid. So ito yung front niya. So ito yung gilid niya. So dito sa likod meron siyang screw. So tatanggalin niyo itong screw niya rito sa likod. Kung makikita nyo, ito siya. Ayan. So tatanggalin natin yan. Itong screw na to. Pati dito sa saan pa ba? Ito. Pati rito. Okay guys. Ayan. Kapag natanggal nyo na, pag natanggal na natin to, ito, hihilahin natin papunta sa atin. Yan. Yun. Ito. Ito kasi, ito yung mga wire niya na connected. Yung power niya, pati yung sa scanner niya nandito. So, ito naman, mga wire nang ito, mga color coding naman ito. Diba, pag tinanggal mo itong yellow, meron naman siyang yellow na socket doon. So, hindi kayo mahihirapan guys. Basta, tatandaan nyo lang din palagi. No? Kasi meron siyang kakulay. Okay guys. Ito. So, di-disable na natin lahat. Ayan. Tapos, dito, meron din siyang, wire dito, ilalim. Ito, kung makikita nyo, ito, ayun, no? Meron siyang screw. So, tatanggalin din natin yun. Ito pala, isa. Ito. Ito lang yung may wire, ha? So guys, natanggal na natin. So, tatlo to guys. O, isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. So, ito pag i-assemble nyo na, kailangan magkakasama to. Parang ito yung ground niya. So, ayan na tayo. Dito na tayo banda guys. Ito, dito na tayo banda. Ito. So dito, gagawin nyo, meron siyang sa loob, screw. So yan. Tapos nun, okay guys, dito na. So itataas nyo to. Pag tinaas nito, dito sa may loob niya, dito meron siya. Yun guys. Okay. So, ito pa yung isa dito. Dito kailangan mahaba yung gamitin yung screwdriver, ah. Yun. So, dito, meron siya rito sa loob, saka dito. Tapos guys, dito meron pa siya. So, pag binuksan nyo to, dito sa loob nito meron, no? Kaya lang, gagawin natin, tatanggalin natin itong takip nito
para makita natin yung mga screw niya rito. Andali ha. So yan guys, natanggal na natin. So ito yung sinasabi kong mga screw niya. Dito. 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 And guys, natanggalan natin yung screw nito. So, gagawin natin, ihilahin lang natin siyang paganyan. So, ito kasi may cable din siya. So, makikita natin, meron siyang connected dito, yung pinaka-cable niya. Tatanggalin lang muna natin to. Yun. Tapos itong mga tube niya. Itong mga hose niya. Hello guys. So itong black, meron siyang lock. So yun guys, tandaan nyo lang kung ano yung tinatanggal nyo. Kailangan alam nyo rin ibalik. Pero kung nakakalimutan nyo, pwede nyo panuorin itong video na to para at least alam nyo kung saan nyo ibabalik. So ito, gagawin natin so ito, itatanggalin muna natin to para matanggal natin itong container niya. So ito guys, natanggal na natin to. Ito yung container niya. So much better na nakahiga siyang ganyan na. Huwag nyo yung itatayo kasi pwedeng matapon yung mga ink niya. So nakaganyan lang siya. No, nakatumba lang siyang ganyan. So ngayon naman dito, meron pa rin siyang screw rito. Ito. Kung makikita nyo, ito siya. So, tatanggalin natin siya. Yan. So, ayan. Natanggal na natin, guys. Ngayon, gagawin natin paano natin siya ipupul. So pataas pag aangat na natin siya. Okay guys ito pa pala, bago natin siya maiangat, ito muna, tanggalin mo muna natin to. Yun. Okay guys,
So, pag aangat nyo siya, ito muna guys, ibuksan nyo to sa likod. So, bababaan nyo yun. Okay. Guys, ito rin ng flex cable na tatanggalin natin. Ito guys, iangat natin ng konti ito. Yan. Tapos, i-pull natin pa sa atin. Yan. 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 So, ngayon guys, hindi ko siya hihilayin ng buo kasi masyadong tatry kong tatanggalin dito para hindi ganong maraming pinapasok na wire dito sa butas niya. So try natin i-pull ko muna itong pinaka niya. May tornilyo siya rito. Rito. Ayan. So dito sa tornilyo niya rito, ayun, meron siyang lock dito. So ito yung tatanggalin natin. Okay, ito na. So, gagawin ko, guys, ibabalik ko na muna dito to. Yan. Tapos, ibabalik ko yung mga tornilyo niya. Dahil tinanggal ko na yung mismong lock niya sa loob, baka pwede na natin siyang hilayin para hindi na natin hilayin lahat ng mga wire na to. Ngayon babalik ko to. Babalik ko yung buong niya. Ayun, nabalik ko na guys. So, gagawin natin yan. Inilahin na lang natin, di ba? At least yung guys, buo siya. Eto guys, eto, buo natin siya na pull. Para mamaya pag binalik natin, hindi na tayo magsusot ng mga maraming wire kanina. So minsanan na lang. So eto guys. So dito, yung napansin ko, nagpe-paper jam siya pero wala naman papel dito, di ba? Ito nyo. Yun. Ito guys, parang nakakita ko na. Ito. Ito yung problem niya. So bakit kaya naglulo siya, tanggal. So wala siyang wala siyang spring. Hindi katulad nito, mahirap ito, madali. Wala yung mga niya, spring niya. Dali guys, hahanap ako. Dali. Pero saan kaya napunta? Diba? Dapat nandito.
nandito. Makikita natin, dapat meron siyang ganito. Ito ganito rin. Ito wala wala siya. Ito meron, ito wala siyang lock. Ito medyo hindi siya align. Ito yung cause ng problem niya, guys. Kaya hanap lang tayo ng ganitong kamukha niya, tapos papakita ko sa inyo mamaya. Ito guys, naghanap ako ng piyesang gagamitin natin. Ayun, nakapaghanap ako sa isang printer. Ito guys, tatanggalin natin to. Ito. Okay. Para may magamit tayong spring. Tatanggalin ko muna guys. See you. Ito na guys, natanggal ko na. Titingnan natin kung kamatch niya. Ito. Ito guys Ito guys. Na-try ko siyang gawin. Lalagay natin to. Isa. Sa gitna dapat siya. Guys, nalagyan na natin ng nalagyan na natin to ng pin na yun, pinaka spring nya. So kung makikita natin, eto na siya. Ayan. So hopefully sana mag-work. Ayan. Okay guys, gagawin natin, i-assembling ko na siya. Ito guys, assembling ko na siya. So ipapass forward na natin siya. Bali ito na. Natapos na natin na ibalik o i-assemble itong L1455 na Epson. So ngayon gagawin natin, itatry na natin siya. So pati rito na ibalik ko na rin. Itatry natin siya, sana mag-okay na siya. Saksak ko lang sandali. Yan. So tapos noon natin. So mamaya ako na lang ayusin ng talagang pulidong-pulido para hindi ganong nakakapagod. Ayan. So ayun, meron siyang, sabi niya dito, regular confirm the actual ink remaining in the tank. Okay. Ayun. Okay.
Nag-okay siya. So ngayon tingnan natin mag-ano tayo. Try natin maintenance cleaning. Nozzle check. Tapos press mo raw itong ito. O alin dito sa dalawa pwede naman. Yun Yun ang problema. Wala lumilitaw. Wala siyang pinred. So ngayon gagawin natin, i-clean natin yung head niya. So ito, clean the printer head. Tapos proceed. Pag proceed ito. Tapos sabi niya rito all color. Tapos pipindutin daw natin itong ito. Ayan. So magki-cleaning siya. Sinasabi dito, cleaning the printer head, please wait. So ipopost ko muna guys. Tapos pag natapos na siyang mag-clean, doon ko ulit papakita sa inyo. So guys, natapos na siyang mag-clean. So print head cleaning complete, sabi niya. Yun, maglalagay tayo ng bagong papel na lang. Kasi yung ginamit ko kanina, ito. So, yung clear na lang gagamitin natin. So, maglalagay ako ng bagong bond paper. So, ayan. So, gagawin natin, i-nozzle check natin siya. Ito. So, maski alin sa dalawa, pwede naman. O, ito, pwede rin to. Insert cassette, sabi niya. Insert cassette. So, kulang sa ano, ayun. Ayun. Ito, di ba? Yan ang hinahanap ko kanina. Di ba, guys? So, nagawa natin siya. Salamat sa Diyos. Uy, binigyan na tayo ng talino para makagawa ng bagay na makakatulong sa iba. Di ba, guys? Kaya, ito, tatry ko na siyang assemblein na mabuti. Tapos mamaya pag nakabit ko na lahat, so itatry pa natin, no? Sige guys. Guys, ito na-assemble na natin siya. So yan. Yan. Diba? Pulido na siya. Ito. Ito rin pala guys, bukod dun sa kanina, nagpalit din ako ng roller niya. Ito. Diba magkaiba na? Ito magkaiba yung roller niya. Kanina kasi walang roller to, yung black. Kung makikita nyo yung black, bali ganito guys yung roller niya. Yun, no? Ito, ganito siya. So kanina walang mga roller to. Banda ito, wala rin siya. Ayan guys, oh. Ito yan. So, siya rin yung tumutulong para mabilis lumabas yung papel. Kaya minsan pag na-stuck yung papel nyo, so ibig sabihin
Hindi na ganun dumudulas yung roller niya. Kaya minsan sinecheck nyo rin to. Pwede siya magka-error. So yun guys. So gagawin natin yan. Lilinisin natin siya para medyo satisfied yung customer natin. Yan. Ba dati yan, no? So ang gawin natin, lilinisin natin siya. So iso-shortcut ko na guys para makita nyo mamaya kung alin yung difference ng madumi at malinis. Ito na guys. Nakikita nyo kung gaano nakalinis siya. Kaganda, parang bago na. Diba? Ayan, pinakalinis natin siya para masatisfy yung customer natin. Diba? Para at least, palagi sila nagpapagawa rito kahit anong klaseng problem nila. Gumagawa rin ako dito ng mga laptop, desktop, saka ito, printer. Tapos may mga ink din tayo guys. Kahit anong klaseng printer yan, meron tayong mga ink dito. So guys, tapos guys, susubukan natin siya kung nagpa-power na siya mabuti. Ito guys saksak ko lang sandali. Tapos power on natin siya. Yun, tapos pindutin nyo lang itong regularly confirm the actual ink remaining. So nag-refill na rin tayo guys, kaya okay lang to. Ayan. Diba guys? Meron na siya. Pag kasi merong error guys, hindi siya pupunta sa menu na to. Hindi mo makikita to kundi mag-indicate siya ng error. Pwedeng paper jam o something else guys. Kaya dito magta-try tayo magsi-xerox. Tingnan natin kung kaya niya na mag-print ng mabuti. Kukuha lang ako ng gagamitin natin guys. Ito guys, ito, si-xerox natin siya. Okay. So, tinaas natin siya. Lalagay natin siya doon. So, try natin i-copy. Copy. Tapos, pag kinopy mo, ayan. Okay guys, tapos pipindutin lang natin tong color. Okay, itong black. Ay, meron pang kulang guys. So kailangan natin siyang i-head clean. Sa head clean naman, ganito yung gagawin natin. Punta tayo sa home. Sa home, punta tayo dito sa setup. Tapos, maintenance. Tapos, head cleaning. Tapos, proceed. Tapos, all color. Kaya, black na lang muna. Tapos nun, sasabihin niya, press ito. So, either maski alin sa dalawa. Okay guys. Yan, hintayin natin siyang matapos mag-cleaning guys. Tapos, shortcut na natin guys Ito guys, natapos na siya mag-cleaning. So, gagawin natin, magno-nozzle check tayo. So, pimbitin natin to. Ito pala guys, pwede kahit alin. Pero ito, napansin ko, sira yung color button niya. So ito, gagawa ako ng separate video kung paano ko ipipix to o paano natin re-repair tong colored button niya. So yung umaandar lang dito yung black button.
Okay guys. Ayan. So yan, nag-ano siya. Test print siya kung ano yung nakikita natin. So ito. So guys. Ayan. So lumabas na siya. So meron lang siyang konti-konting problem sa block niya. Pero katagalan matatanggal din to. So gawin natin mag-photocopy tayo. So done. Sabi natin. Tapos punta na tayo dito sa home. Yan. So home, tayo dito sa copy. So sa copy, yan naka-set up na A4. So mag-xerox na lang tayo ulit ng block. Yan. Okay. Hintayin natin siya. Ito palang printer na to guys, nakakapag-print siya ng A3. So yung ginagamit nilang plano pag gumagawa sila ng mga plano sa mga building. So ito guys, so nakita nyo kung anong pagkaka-difference niya kanina. Ito kanina malabo. Pero ito ngayon okay na siya. Ito na guys yung sinerox natin. Kita nyo yung difference niya. Ayan, diba? Yung black niya okay na siya. Hindi katulad kanina ito. So ginawa natin, hinet clean natin siya para gumanda yung printout niya. Ito guys, diba? Okay guys, hanggang dito na lang. Please subscribe Tapos ito meron akong bagong i-upload na kung paano natin gagawin. Ito naman ano niya, itong button niya nito ayaw niyang mag-function. Okay guys, see you, salamat, please subscribe.